Amen. Amen. Ang Diyos natin ay buhay. Amen. Our God is alive. Amen. Our God is alive. Amen. But amen. Yung pang King of Kings. Our God is alive. Amen. Our God is alive. Amen. He is here tonight. Amen. Amen. Okay, dahil birthday ni Kuya Reynan, meron tayong treat mamaya, dinner night. Wow! Happy birthday! Okay, so yung ating message kayo, siguro magpaparto tayo mahaba, pero nakabook tayo doon sa isang restaurant. Baka hindi tayo papasukin. Amen. So, sikapin natin matapos. Okay, tumayo po tayo lahat at glory to God, no? Alam niyo po ba na kalooban ng Panginoon na lahat tayo ay mapakinggan ito? Kasi po, we are living in the last day na. Amen. Kaya dito po, ang ating labanan ngayon sa mundo ito, matira matibay. Amen. Sabi sa kanyang salita, ang makapagtiis hanggang sa wakas, ang siya maliligtas. Amen? Amen. Hallelujah. Pero bago ang lahat, tabihin mo sa katabi mo, kasi may power ang ating declaration. Sabi mo sa katabi mo, may blessing ka bukas. Amen. Wala ka lang. Huwag kang mag-alilangan. Okay, mangyayari ang ibig mo. So, palagi nating panghawakan yung kanyang salita sa Mateo 6:33. Ano po nakalagay doon? Seek ye first the kingdom of God. All these righteousness. And, All these things shall be added unto us. yung all this thing na yan, all this thing na yan yung ating mga prayer request. Kaya nga, pangako ng Diyos yan. Naniniwala po ba kayo sa pangako ng Diyos? Amen. Ang tao, maaaring hindi tutupad, pero ang Panginoon kailanman hindi sinungaling. Amen? Amen. Hallelujah. Isa pa. Isa pa. Harapin mo, katabi mo. I was glad when you said to me, come to the house of the Lord. I am blessed. Because you are here. Hallelujah. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much. Dito po ang iyong harap. Pinagtipon mo kami sa isang Espiritu, Panginoong Diyos. Sinabi mo sa iyong salita, sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kung kaya dakilang Diyos, narito po kami. Katulad ng aming inawit, Panginoong Diyos. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kaya dakilang Diyos, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan sa aming buhay spiritual na mapagtanggumpayan namin ang mundong ito, gayon din ang mga lalang ng Diablo sa paligid. Kung kaya dakilang Diyos, patuloy mo kaming pangunahan sapagkat kung hiwalay kami sa iyo, wala po kaming magagawa. Na-acknowledge namin ang iyong banal na presensya ngayong gabi. Yes, Father God, use me as your instrument tonight to declare your message with authority and power of God. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang magpaunawa sa bawat isa sa amin, dakilang Diyos. Upang sa ganun, dakilang Diyos, hindi po kami malinlang ng anumang katuruan ng Diablo. Kaya dakilang Diyos, selyuan mo kami ng iyong makapangyarihang dugo. Upang sa ganun, hindi po kami manakaw ng Diablo. Patuloy nga po dakilang Diyos na ang iyong makapangyarihang pangalan ang patuloy na itatak mo sa aming puso
sapagkat walang ibinigay na pangalan sa sinong langit kung hindi ang pangalang Jesus na taga Nazareth. And there is power in the name of Jesus. There is power in your blood, Jesus. Kaya dakilang Diyos, patuloy ka namin binibigyan ng papuri, kadakilaan. Ikaw po, Panginoong Diyos, ang aming Diyos na pinaglilingkuran hanggang sa kami, Panginoong Diyos, ay sumapit yan sa kalwalatian sa heaven. Sapagkat ito ang aming goal, Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sabi nga rito, marami, o Mateo chapter 24 verse 11, marami ang magpapanggap. Marami ang magpapanggap ng mga propeta. At ililigaw nila ang marami. Hindi lang iilan ang ililigaw nila. Sabi marami, amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, marami magpapanggap na propeta. Maraming magpapanggap na propeta. Alam niyo, minsan may nagtanong po sa akin, bakit daw yung sinabi ni Sadhu ba yun, yung propeta? Bakit hindi nangyari yung sinasabi niyang may sakit sa Pangasinan? Nangyari kuya, pero konti lang. Bakit daw hindi nangyari? No? Bakit daw sabi, kakalat, gano'n. Alam niyo, ang sinabi niya, kung ang mga Kristiyano o ang mga tao magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa Panginoon, maaaring baguhin ng Panginoon ang kanyang sinabi. Amen. Ano po nangyari noon? Lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga buong mundo nag-pray, lumuhod sa Panginoon, Amen. at humingi ng tawad at sinabi nila, Panginoon, huwag pong matuloy Amen. ang sakit na yan. Amen. Sa kabutihan ng Panginoon, hindi po natuloy. Amen? Amen. Ilan lang ang nagkaroon. Yes. Pero pinakita ng Panginoon na maaaring maganap. Ang problema, yung iba, talagang kino-question pa. Pero hindi na. Samantalang yung mga bulaang propeta, hindi kino-question. Yung mga bulaang guro, pinababayaan nila na sila ay iligaw. Na sila ay ilindang. Amen? Amen. Sabi nga po sa 24 pa ng 24 Mateo, sapagkat may ilang magpapanggap na Mesiyas. At may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kapabalaghan upang iligaw. Ito pa isa, upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang. Kaya, matindi po ang Diablo, hindi po siya ordinaryong kaaway. At hindi rin po ordinaryong kaaway yung mga lingkod niya. Kaya mag-ingat po tayo. Amen? Huwag tayong palinlang. Sabi nga rito, may mga bagay sa tao, sa ating mga tao, na marami pong namimiki. Amen? Fake. Meron diyang tinatawag na imitation. Imitation, yung kanilang original, ginagaya. Talagang hindi ka, kung ikaw ay hindi marunong tumingin, malilin lang ka, di ba? At isa pa rito, yung mga pera, talagang nagagaya nila. Amen? Siguro hindi na ito aware hindi na ito sa ating kaalaman, no? Kaya nga marami po mga companies ngayon ang nalulugi dahil sa mga fake. Pati nga itong mga cellphone, yung mga Samsung, dami na rin fake ngayon. Yung S4 na fake na Samsung, ayan, nadamay din yung S4 na original. 6 months lang. Malalaman naman ninyo, kaya lang, kinakailangan maging matalino tayo at maging mapanuri. Kaya nga sabi, malalaman nyo yung peke at hindi peke.
Dahil meron talaga silang originality na tinatawag. Ibig sabihin, may mark. May marka. Kaya nga tayo mga Kristiyano, meron tayong marka. Ano yung marka natin? Blood of Jesus. Amen. Ang problema, yung marka na yan, dinideny ng ibang mga nagsasabing sila ay lingkod. At yung ating mark pa ay yung cross. Cross on Calvary kung saan ipinayubay si Kristo para pagtubos sa ating mga kasalanan. Pero ang mga ibang lingkod, kaliwali daw ang cross. Nagulat ako rito. Kasi po, ang fake, ang gumagawa ng fake o ang author ng fake ay si Devil. Ang Diablo. Siya ang father ng mga namimigit. Ha? Kaya nga, nung una kami nandito sa Saudi, marami pong gumagawa ng fake marriage license. 500 reals. Mag-asawa na kayo dito. At yung ipinagtatatak ay yung swelas ng sapatos. Pwede ba yun? Bakit alam ko? Bakit, Han? Kasi po, isa kami sa mga gumagawa niya noon. Alam ko, isa na ba? Yan ang aking unang negosyo noon, nung wala pa tayo sa Panginoon. Amen? Talaga ako'y maloko noon, nung unang panahon pa rito sa Saudi Arabia. Pero glory to God. No? Talagang, katulad ni Apostle Paul, kahit anong pasama ni Apostle Paul, nung tinawag siya ni Jesus, wala siya nagawa, lumuhod si Apostle Paul. Surrender ang lahat. Dahil ang lahat ay may pagbabago. Amen? Amen. Pero ngayon, nabalitaan ko, meron pa raw pong namimigit ng marriage. Meron pa ba? Meron pa, alam nila. Magkano po halaga ngayon? 1,000 na. Mahal na. Talaga. Ang peki talaga. Ba't mo alam? Hallelujah. Ba't mo alam 500? Kaya ingat kayo dyan sa mga papel-papel na peki na yan, ha? Kaya pumasika, Lady. Malalaman ninyo original. Tignan ninyo sa likod. May mga numero. Ha? Hindi yung numero nagagaya na ngayon. Yung likod niya, yung pinaka-logo. No? Ang pinaka-logo nito, yung iba ay talagang mapusyaw. At isa pa, subukan ninyo na ibaba dito sa yung sinabi lang sa akin, no? Hindi, baka meron pong papel na ganyan dito, huwag nyo gagawin niya, baka mag-away kayo. Ha? Hindi ko nasasabihin ang sikreto. Mamaya na, pag-usapan natin sa loob. Hallelujah! Palakpakan natin, Panginoon. Si Satan ang author ng mga peke o namimeke. Si Satan din ang author ng namimeke ng mga salita ng Panginoon. At si Satan, alam niya, kabisado niya ang buong Bible. Alam niyo po ba yan? Alam niyo yan? Hindi niyo alam. Bakit po kabisado ni Satan ang Bible? Kasi po, nung tinukso si Jesus Christ, 40 days siyang nag-fasting. Anong ginamit ng Diablo? Ha? Sabi ng Diablo, nasusulat. Sabi niya, ha? So, pinakita yung mga ano, tingnan nyo nga sa Luke chapter 4. Diyan na nangyari yung talagang anuan nila ng pareho na coach. Pero ang original, yung mga sinabi ni Jesus Christ. Ha? Makikita nyo dyan sa Luke chapter 4, yung mga pinagsasabi ng Diablo. Alam nyo kung saan niya kinuha yan? Sa Psalm 91. Kaya lang ang problema, yung sinabi sa Psalm 91, binawasan niya. Kaya yung mga nagbabawas ng salita ng Panginoon, may sumpa, meron diyang hatol. Kaya delikado yan. Kaya ingat tayo. No? O sige, tignan natin yung isang sinabi niya na sinabi rin sa mabilis. Sa Lucas chapter 4.
Sabi rito sa 4, ito, verse 10, sapagkat nasusulat, ipagpipili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalayan kanila, 11, upang hindi ka matisod. Tignan niyo na 91 ng Psalm, ng awit 91. 91. 91. Ito. 91 verse 11. Susuguin niya ang maraming anghel. Ano yung unang binasa natin? Alalayan ka, di ba? Ito na, susuguin ka. Ito ang original na context. Yung sinabi ni Satan, hindi original yun eh. Sabi niya, susuguin niya ang maraming anghel. Sila nang susubaybay kahit saan dako, ikaw mapaparoon. Tiyak na iingatan ka. Amen? Basahin niyo mabuti yan. 10. Di mo abuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. 12. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paabo sa batong matalas. Yung sinabi dito sa sulat ni King David, ito yung original context. Pero yung sinabi ni Satan, yung kinote niya, yun ay binawasan niya ang salita. Pero magkahawig kung titignan ninyo. Amen? Nakikita niyo po? Pero iiwan natin yan dahil yan ay nasusunod natin pag-aralan. 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Ayan. 13, 15. 2 Corinthians 11, 13, 15. Kaya nga sinabi ng Panginoon, mag-ingat tayo, no? Maraming lilitaw na mga bulaang propeta sa huling mga araw. At tayo ay talagang nasa huling mga araw na. Sabi rito, 13. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang. At nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Ito. Hindi dapat pagtakhan si Satanas man, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Ito pa. Kaya maraming mga lingkod si Satan eh. Mga bulaang Kristiyano rin. 15. Kaya hindi ka takataka na magkunwaring lingkod na katwiran ang kanyang mga lingkod. Ibig sabihin si Satan may lingkod din. Paliwanag mo ba sa salita ng Panginoon? Okay. So, intindi natin maigi ang words of God. Kasi kanina, sabi, like ko sinasabi sa inyo, man to God, diba? Nung nag-praise and worship tayo, man to God, nagbigay tayo ng papuri. Lagi talim sa puso't isipan natin yan, pag pupunta tayo ng simbahan. Man to God, pagkataas ng man to God, God speaks to man. Ito yung words of God. Amen? Pagkataas mag-speak ang Panginoon, man to God. Yan yung pag-o-offer natin. Amen? Tapos, man to man. Pagkatapos natin makinig sa salita ng Panginoon, isi-share natin. Amen? Dahil ko po sinasabi sa inyo para hindi nyo po makalimutan ang ating buong panambahan. Huwag tayo magkukulang. Amen? Hallelujah. Sabi nga rito ito nga, yung mga sinasabi rito sa palatandaan na binigay ni Kristo ay makakarinig tayo ng mga rumors of war. Siguro naman, hindi tayo bulag, hindi tayo bigay, nakikita natin ang nangyayari dito sa Middle East. Sa Syria, ilang taon na po may gera sa Syria? May tagal na, 5. More than 5 years, di ba? Hanggang ngayon, wala pa. Nangyayari kapayapaan. And ito yung pinaka-latest ngayon, itong Saudi at Yemen. Noong March, sumiklab ang gera. Binomba ng Saudi ang Yemen. March. Hanggang ngayon ay hindi pa po natatapos.
At isa pa ang nangyayari po sa mga Kristiyano. Kaya malapit na po dumating ang Panginoon. Ang nangyayari po sa Kristiyano sa Iraq ngayon, ilang daan ang pinagpapatay ng mga ISIS. Ikutan ng ulo, binitay. Hindi po ito nailahad sa news. At hindi ko alam, wala pa rin akong balita kay Rick Warren. Isa rin po siya sa biktima. Tagal na po yan, ilang po na po siya na biktima. Kayo, may balita ba kay Rick Warren? Ha? So, ipag-pray natin yung mga nangyayaring ito. No? Ang ISIS, talagang kinakailangan natin manghingi ng divine protection sa Panginoon. Tayo ay nasa Middle East. Matthew chapter 24 verse 9. Ginanin yung nangyari sa mga Kristiyano. At sa ibang may mga nangyayari, pinapapatay mga Kristiyano sa ibang lugar, sa Libya, sa Hallelujah. Matthew chapter 24 verse 9. Sa mga panahon iyon, kapupukutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Sabi na kanta natin, I give you my heart, di ba? I give you my heart, I give you my soul. Ha? I have decided to follow Jesus. Ang problema, pag sinabi ni Mrs., hoy, huwag kang umatin dyan. Yes, Commander. Mga kapatid, mga lalaki, huwag ninyong tatawagin na Commander-in-Chief ang inyong mga misis. May power yan. Queen. Pag tinawag ninyong Commander-in-Chief ang inyong mga misis, aandirin kayo na. Ang Commander-in-Chief, si Lord Jesus. Tayo, na mga lalaki, Chief of Staff. Amen? Yung mga babae, yan po ang tinatawag ng mga captain. Yan ang ating mga kinakapitan. Pag hindi tayo pinagluto ng masarap niyan, hindi tayo pinaglaba, delikado na. Amen? Naglaba. Dahil sila ang ating kapartner, kaya nga kapitan sila eh. Amen? Alam na ninyo ang ranggo, amen? Manager. Manager. Mamaya may manager, patulad ng isa nating member, no? Sabi, baka mag-aan si Commander-in-Chief ko eh. Sino ba si Commander-in-Chief mo? Eto. Si Taba. Hindi ko sasabihin ang pangalan, si Taba yun. Yung kanyang asawa ay Goliath. Versus doon sa Commander-in-Chief mo yan, ikaw Goliath. Hindi mo na pahabahin. Kaya nga, pag sinabi mo Commander-in-Chief, talagang huwag ganoon mga kapatid. Huwag tayo sa biblical truth. Ang lalaki, ang head. Mga lalaki, Amen. ang lalaki, ang head of the family. O, isa pang halimbawa. Namasyal kayo sa shopping mall. Ha? Pag sinabi mo, gusto kong bilhin itong TV. Pero sinabi, tayo muna, sasabihin ko muna kay Commander-in-Chief sa misis ko. Ha? Pero, kung tutusin talaga dapat pag-usapan nyo kasi material yun eh. Pero pagka sa mga desisyon na talagang pang kaluluwa, pang buhay, kinakailangan ninyo magdesisyon, lalo na lalaki. Amen? Yan po ang binigyan ng pangangasiwa ng ating Panginoon. Tuloy po tayo. So, kapuputan ng marami at papatayin. Hallelujah. At ang balita dito sa Middle East o sa Saudi Arabia, meron na pong 194 churches dito. Saudi Arabia. Wow. Hindi pa po tayo kabilang doon. Huh? Hindi pa kabilang ang mga nandun sa Florida. Kasi po ito po mga natala mga churches ay miyembro po ng Without Wall
tinatawag. No? At dahil ito ka, napakarami ng mga churches, di ba? Marami ng mga Kristiyano, di ba? Mo ba? Kaya lang, sabi ng Panginoon, no? Marami rin mga bulaang mga patuloy natin. Ang ipinapahiwatig dito, hindi lahat ng mga gawain ito ay genuine na naglilingkod sa ating Panginoon. Yung iba ay nagpapanggap lamang dahil mayroong mga hidden agenda. Ano ba yung mga hidden agenda? Like personal business. Pyramid. Pagpapautang na may interest. Network. Networking. Land reform. Yeah, mga hidden agenda. At yung mga pagpapautang ng mga gadget. Yan. Mga personal na damit, alas, mga relo, bag, at ladies' personal items. Oh? Ganun pala. Daya. At itong mga church na ito, porsigido talaga silang mag-recruit ng napakarami. Kahit sa mga ibang gawain, inaagaw nila, inanakaw, Absolute. dahil sa mga ganitong business. Kailangan marami silang mabenta, kailangan kumita sila ng malaki. Yan ang kanilang hidden agenda. Kaya kailangan, ito ang nangyayari po, kapag ganyan na po ang isang churches, ibig sabihin, libadura nila ay iba. Kasi po nagwawasak sila ng ibang gawain eh. At alam niyo po ba na ako'y nagulat nung ako'y namasyal doon sa may Toyota. Doon sa malapit doon sa akin Anthony. Abay, sinabi pa nung nakausap ko doon na mekaniko. Abay, may nagpunta rito. Nagpunta rito talagang dress to kill at gano'n. Hindi ko malaman kung ano yung... talagang napaka-anong magsalita. Inglesero pa. Nadidetect ko na kung sino. Alam niyo po kung ano-ano pinagsasabi sa amin. Sa akin. May gawain na po yung mga tao yun. Kasi nung nagpunta kami doon, nung iniibita ko siya, may inaati na silang gawain. So ano po sinabi namin? Magpatuloy ka na sa gawain mo. Huwag tayong magnakaw ng tupa na may tupa. So ang ginagamit pa ng pastor nila yung mga lingkod. Kaya nga sabi rito, mga lingkod. Hallelujah. May nabalitaan na ba kayong pastor na ganyan? Kuya Reyna, di ba may simpake sa Pilipinas? Namimigwit ba sa ibang mga churches sa pastor niya? Ha? Hindi uso yan sa Pinas, dito lang. Alam niyo sa code of ethic na, ethic ng pastor sa Pilipinas, kapag ikay nag-aral, meron po silang mga kodigo doon. May mga bylaws na dapat gagawin ng isang pastor. Ang problema, ewan ko ba kung napag-aralan nila yun. Pero ay pinapakita ng Panginoon yung mga ganyan upang hindi tularan. Amen? Amen. Kaya nga kailangan natin sa Panginoon lang tayo tumingin dahil marami talagang ililigaw. Sabi nga, even the elect. Amen? 2 Corinthians chapter 11 to 15. Kaya nga, pinag-iingat tayo, no? Sabi, pinag-iingat tayo ng Panginoon sapagkat marami na pong nagpupunan. Kunwaring lingkod dito sa Saudi Arabia. Binibilisan ko na kung na kinakailangan. Tapos, 3. Katulad doon sinasabing mga lingkod daw sila. Lingkod. At alam niyo po ba na talaga ako'y, nung una kong napanood dito, talaga ako'y Shock na shock. na-amaze. Wow, ang galing. Talagang ang una kong napakinggan sa kanya, Kingdom of Heaven. Talaga napabilib ako. Pinapanood ko siya. Ito ay napanood ko noong 2006. No? Napahanga ako sa kanya. Hallelujah. Nanood ko sa YouTube noon. At talagang itong preacher na ito, kasi bago pa lang tayo sa pagpapastor noon, talagang ako'y na-amaze sa kanya mga sinasabi. Sabi ko, lingkod dito ng Diyos. Pero kalaunan, yan, na-shock nga ako sa mga nangyari. Sabi ng Panginoon, huwag tayong umasa, huwag tayong basta-basta na nanonood sa mga nagtuturo kung minsan dahil yung mga spirit na mga yan nagka-transfer.
Ang sabi ng Bible, ang banal na Espiritu Santo ipinadala ng Panginoon upang siya ang gumabay sa atin, upang siya ang magturo sa atin. Amen? Sabi dito sa John, chapter 16, verse 13 to 15, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili. Amen, thank you. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig. Sino daw po ito? Ang Holy Spirit. Amen? Tandaan niya, Holy Spirit ha? Pararangalan niya ako, sabi ni Jesus Christ, sapagkat sa akin nagmula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya sa sinabing sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. So sino po ang nagpapahayag sa atin ngayon? Ha? Banal na Espiritu Santo. Si Jesus Christ nandun sa heaven nakaluklok. Sino ngayon nagpapahayag? Banal na Espiritu Santo. Spirit. Ang Holy Spirit ng Panginoon. Yan ang kasama natin ngayon. Kaya nga kailangan natin kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, humingi tayo ng Wisdom. gabay. Humingi tayo ng malawak na pangunawa. Dahil siya magtuturo sa atin. Amen? Hindi yung babasa ka ng Bible, hindi mo man lang hinihingi ang ng Panginoon, ang Holy Spirit. Kaya nga sinasabi, huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa bawat mga gawain. Hebrew chapter 10, 25 yan. Huwag natin kaligtaan ang panambahan every Friday. At lalo na ang mga biyes. Bakit po? Para patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, malilinlang tayo. Kaya nga yung iba, marami pong nalinlang. Amen? Amen. Isa pa, marami talagang mga lingkod ng Diablo. Kaya nga sinabi niya kanina dito, kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ito yung mga Kristiyano na nagkukunwaring mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Sabihin mo sa kapatid mo, mag-ingat ka sa mga lingkod ng Diablo. Mag-ingat Ingat ka. Ingat ka. Susundan po ba natin? So sabi po rito sa, kung pag-aaralan natin ang mabuting balita, no? Mula doon sa Old Testament hanggang sa New Testament, 95% po ang mga hinirang o ang lingkod o ang pinili ng Panginoon ay mga ordinary people. 95% po yan. Ginamit ng Panginoon mightily. Una-una, bibigyan ko kayo ng ibang mga example. Marami pong mga example. Basahin niyo po ang Bible. Una-una, si Joshua. Si Joshua po ay gumagawa lamang ng mga brick. May brick. Para simento, no? Yung mga tisa. Oh. Si Joshua, dating gumagawa ng mga brick sa Egypt, no? Ng maraming taon. Isa pa, si Samson. Si Samson po, ginamit din ng Panginoon mightily. At isa pa na ginamit ng Panginoon ay si King David. Ordinary people. Sino po si King David? Shepherd boy. Tagapag-alaga lang ng tupa. Kumbaga sa atin, sa Pilipinas, nagpapastol ng baka o kalabaw. Sa palayan, di ba? Yun ang nabaw ni King David. So, si King David ay napili at ginamit mightily pero naging pinakamataas na leader ng Israel. Kumbaga sa naging presidente. Hindi ba kayo nagtataka nung panahon ni Joseph Estrada? Ano po yung mga pinagbabato sa kanya? Drop out yan, wala pinag-aralan. Pero mag-English yan.
Sabi ng mga nila Divinesia yata yun, nila ano yung mga kalaban niya. Ano po nangyari? Pagtaas ng pagka-resulta ng eleksyon. Landslide siya sa buong Pilipinas. 85%. At hindi, wala pang nakatalo sa porsyento sa kanya. Sa kasaysayan ng buong mundo sa eleksyon. Si Obama, 52% lang. Much. Kaya nga, sabi nga, yung mga minamaliit ay siyang itinataas ng Panginoon. Amen? So, si King David, si Daniel, si Shadrach, si Mega, si Meshach, si Abednego, hanggang si kay Jonas. Kay Jonas. Okay, sa New Testament tayo, si Jesus Christ ay hindi rin po nakaligtas sa criticism na may pinag-aralan ng mga Pariseo at Eskriba. Ang sabi sa New Testament nga, sabi ng mga Eskriba, di ba yan ay hindi nakapag-aral? Yan ay anak lang ng karpintero. Bakit ganyan siya magsalita? See? Maski si Jesus Christ, sabi nga rito sa John chapter 17 verse 15, nagtaka ang mga Hudyo at sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Gayong di naman nag-aral. Meron din nabanggit sa Mateo chapter 13 verse 55. Yun nga sinasabi na ito'y anak lamang ng karpentero. At isa pa, yung sinasabi ko sa inyo, ginamit ng Panginoon mightily, yung mga ordinary people. Isa pa na hindi rin nakaligtas ay itong si Apostol Pete. Si Apostol Peter at si John, si Juan. Sabi po sa kanilang dalawa, di rin daw nakapag-aral. Sabi ng mga Eskriba ng mga Pariseo, sila daw po ay isang mangingisda lamang. Pero mga Pariseo at iba, sila po ang nagpapaliwanag ng 5 books, Law of Moses. Ito pa, sabi Gawa chapter 4 verse 13, nagtaka ang mga bumubuo ng Sinedrin. Sinedrin, ito po yung council ng mga simbahan. Panahon yun. Sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Dapat pala kung ikay lingkod ng Panginoon, samahan mo ng tapang. Amen? Tiger look. Sabi nito, lalo na nang mabatid nilang ang mga ito ay karaniwang tao lamang. Ang mga ito at hindi nag-aral. Napakilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. Alam niyo, kahit pala tayo ay ordinary people lang, pag sinabing tayo ay kasamahan ni Jesus, wow! Ma-amaze sa mga tao sa atin. Amen? 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 Sabi, God uses ordinary people. Amen? Kaya kung natin sabihin na, hindi ako pwede dyan. No! Sabi, kasi ang pamantayan ng mundo, pamantayan ng mundo ay kailangan may pinag-aralan ka, mahusay ka sa pagsasalita, at may diploma ka, at maraming pang iba na dapat matalino ka daw. Kaya yung dating nanggaling dito, ininggit ang ilan sa inyo na sila ay college na raw. Mag-graduate na. Nagulat ako sa palitang yan. At nagulat din ako. Yung cellphone, makatawag ni ating ano. Nagulat din ako. Yung malaki yan, yung kulay pula, yung Samsung. So, doon sa pulang bag. Commercial talaga, Okay. So, ibig sabihin, ito, nagulat ako sa balitang ito. Nagulat ako. Ito sa Pilipinas. Nagulat ako nung ano na pala ng mga simbahan sa Pilipinas, pag ikay nag-apply bilang pastor, associate pastor, or assistant pastor, ay, ang bibigat na requirement. Gayon. Hindi re-required kanila ng kinakailangan na
college graduate ka ng 4 years course or 5 years course. Pag hindi ka graduate, wala kang diploma na ipinakita, rejected ka. Wow! Ganito ba sa inyo, Kuya Renan? Victory? Nagulat ako talaga dito. Noong araw, hindi naman nire-require ito eh. Sa inato niya amin dito. Kasi doon nila tinitrain sa loob ng simbahan. Doon nila sila. Talaga, kagulat-gulat po itong balitang ito. So, hallelujah. Parang ano na rin sila, sikulang company. So, sa company, pag hindi ka college graduate, rejected ka. Wala nang high school graduate na tinatanggap kayo sa company sa Pilipinas. Right? Tama. Oh. Kaya kailangan, college level ka, 2 years. Baka tanggapin sa factory worker. O kaya sa mga Jollibee, sa mga ano. Amen? Sumunod pa rito, kung ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon, sa kalagayang nakapag-aral ka o hindi ka nakapag-aral, ito ay opportunity sa isang tao. Amen? Sa isang lingkod ng Panginoon. Kaya nga, hindi po binabase ng Panginoon kung ano yung iyong kalalagayan. Kailangan natin yung opportunity, kunin natin yung opportunity, every opportunity to share the good news. Amen? Hindi po batayan ng Bible itong mga sinasabing may aral o walang aral. Paminsan tuloy ang may aral, no? Ewan ko, no? Based on my experience, ano? Minsan yung Bible, ang daming dinagdag, ang daming binawas. Ito po yung nangyayari. Yung operator natin, labas. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung sinasabi ko na, sabi nga rito sa Revelation chapter 22, no? Kung magbabawas tayo, magbabawas ka, tingnan natin sa Revelation. Hallelujah. Revelation chapter 22, verse 18, Akong si Juan ay nagbabala sa sino mang makarinig sa mga hulang nasa saan sa aklat na ito. Sa sino mang, sa sino mang magdadagdag sa nilalaman ng aklat na ito, idadagdag ng Diyos sa kanyang parusa ang mga salot na nakasulat dito. Ilan ang salot sa Bible? Mahirap magbawas, mahirap magdagdag. Amen? Nangyayari lang po yan sa eleksyon. Hallelujah. Huwag natin turahan ang eleksyon. Amen? So, sabi nga rito, 2 Corinthians chapter 11 verse 6, maaaring, sabi ni Apostle Paul, yun nga, no? Tingnan muna natin dito sa isa. Ayan nga, kaya minsan yung mga may aral, ano, yung sobrang sila ay doctorate na, sila ay kung ano-ano ng holder. Minsan yung nangyayari na po, pride, no? Pride na, hindi na po ang sentro nila ay si Kristo. Nawawala na si Kristo sa buhay nila. At isa pa, ang nangyayari, minsan, nagiging idol ng mga member ang mga pastor nila. Ay, yung pastor namin, pinag-pray yung patay na, gumaling. Nabuhay yung patay na yan. Yung pastor namin, sabi, yung pastor namin, oh. So, sino po ang tinaas nila? Wala si Jesus, eh. Ipinanghuhuli si Jesus, nauna pa yung pastor nila. Kaya ako, kahit pogi ako, huwag niyo ako i-idol, ha? Amen? Amen. Si Jesus lang ang idol natin. Hallelujah. Okay. Sabi nga ng Panginoon, no? Kaya tayo mga... kaya yung mga may pinag-aralan na nagmamalaki, no? Sabi ng Panginoon, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 19. Ano po nakalagay dyan? Minsan hindi natin nababasa yan, eh. Ano po nakalagay dyan? 1 Corinthians?
1 Corinthians chapter 1 verse 19 to 21. College na kami! College na! Sabi rito sa 1 Corinthians, pakibasa, Kuya Reyna ng English. 1 Corinthians chapter 1 verses 19 to 21. Sabi niya, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Oh, destroy! The intelligence of the intelligent I will frustrate. Where is the wise man? Where is the scholar? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since the wisdom of God, the world through its wisdom did not know Him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe." Tignan nyo, ano daw? Sino daw pinili ng Panginoon? Ha? Sino daw pinili? Sabi rito, sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng mga marurunong. Amen. At walang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating Panginoon. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong at ng mga eskriba na mahusay na debatista? Debatista. Mahilig mag-debate. Tignan na ito. Kaya sila ay nag-aaral, mini-memorize nila yung Bible. Yung pala, gagamitin lang sa pang-debate. Ipakikilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya ay makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Kaya nga ibang matatalino, yung mga ibang senador, yung mga ibang talagang ayaw nila dito sa Bible. Talino na raw sila. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ayan po ba? Amen. Kaya nga tayo nag-aaral ng Bible study para pag-usapan yung kabuuan ng salita ng Panginoon. Ha? Hindi yung theory kung ano-anong ay, glory to God. Basta tayo ang mabuting balita ang ating ipinangangaral. Amen? Amen. Iyan nga ang pamantayan ng tao, yung karunungan, yung kung ano yung nakikita sa hallelujah. Pero sinabi ng Panginoon, sisirain mo ang karunungan ng sanlibutan ito. Kasi po ito yung mga naglalarawan ng mga pariseo at mga eskriba. Amen. Hallelujah. Kung tayo tumulan sa kanila, no? Sila ay mga lingkod din daw ng Diyos. No? So, ang mga lingkod ng Diablo ay talagang nag-aaral sila. Talagang pinag-aaralan nila ito. Para kung ikaw ay masilo nila, ibabalik ka sa salitang ito. Tandaan niyo, sinabi ko sa inyo, si David nag-quote ng Psalm 91. Kung wala kang nasa pusong salita ni Kristo, wala kang masasabi, nasusulat. Ano sasabihin mo kay Satan? Ha? Sasabihin mo ba kay Satan? Nasusulat mo, sinabi ni Kuya P. Narinig ko. Ganun ba yun? Kailangan mag-meditate tayo ng words of God. Day and night. Sabi sa Joshua 1:8, meditate the word of God day and night. At pag nagme-meditate tayo ng words of God, meron pangako. Ha? Uunlad ka at magtatagumpay. Ayaw niyo yata ng pag-unlad, huwag kayo magbasa ng salita ng Panginoon. Pero yung pangako yung pangawakan natin. At si demonyo, o si Satan man, umaatindi niya ng gawain. Si Timonyo? Alam niyo po ba? Kaya hindi kayo magtataka, no? Kaya kung minsan, kinakailangan, meron kayong power ng discernment o discerning spirit. Hingin nyo yan sa Holy Spirit. Hindi kayo magtataka, no? Minsan, ang diablo ng gugulo. Una niyang ginugulo yung music team. Ha? Music team.
Kasi ang pinaka-hate na hate ni Satan o ni Lucifer ang pag-awit. Dahil gusto lang niya, siya lang. Kasi worship leader niya sa heaven dati. Siya yung tinitingala doon eh. Kaya yan ang ginugulo niya. Kaya kung minsan yung mga ibang music team, ano, pag pinagsabihan mo, nabubugnot eh. Sige na, minsan may ganun-ganun. Yun eh, paggawa ng Diablo yun. Kilos ng Diablo yun. At isa pa, yung makikita nyo kung minsan sa music, ano, biglang masisintunado ang awit. Hindi nyo naman po na yan. Gawa ng Diablo yan. Ginugulo niya. Ha? Kasi sabi nga rito sa Santiago, kaya sinasabi ko ang Diablo. Diablo ay umaatid din ang gawain. Kaya ingat kayo, baka nandiyan dyan ha, ingat kayo. Sabi rito, Santiago chapter 2, verse 19. Oh, sumasampalataya ka sa isang Diyos, hindi ba? Amen? Amen. Mabuti yan. Tuloy natin, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nangangatal pa. Tingnan mo, daig pa tayo eh. Tayo walang hindi tayo nanginginig sa pagharap sa King of King. Just lang natin kung minsan. Ibig sabihin, si Satanas po talaga pumapasok sa simbahan at siya ay nangangatal pa. Ito pa ang isang pagkilos ng Diablo, kaya maging aware kayo. Si Devil kumikilos, music, at sa preaching. Message. Word of God. Marami siyang pinapatulog. Lingunin nga ninyo yung katabi ko, baka tulog na yan. Excuse me. Sandali, may itinatanong kasi siya. Alas 9 daw ba tayo eksakto? Kasi marami pa daw gusto pumasok. Sinara na raw nila kung alas 9 tayo. Oh, sabi mo, sabi. Mga 10 na lang daw? 10? Okay, 9:30. 9:30. Dalawa. Siyempre ba sila excited sa birthday ni Kuya Renan? Hallelujah. So ituloy natin. After 5 minutes. Hallelujah. Talagang wawala tuloy ako. So, in Jesus' name, yung ginagawa ng Diablo paggugulo, katulad dito, words of God. May mga tao. Maraan ng Diablo yan. Amen. Kaya kailangan ipapa-off ko na yung mobile na yan. Hallelujah. Isa pa na pamamaraan ng Diablo, no? Yung tinatawag na mocking. Pinamak niya yung salita ng Panginoon. Ano po ba yung mocking sa Tagalog? Ha? Pangungutya. Panlilibak. Pinawawalang bahala. Ganun ba yun? Kawalan ng interes sa salita ng Panginoon. Katulad ito, Ate Flor, operator, dali, ipakita natin yung cakes. Show yung mga cakes na yan. Cake na walang icing at design. Yung walang icing. Huwag yan, walang icing. Nasa kabilang folder yun. Ikaw nang masyado ka naman. Lakihan mo kasi. Yan. Yan, tingnan nyo. Masarap mo ba sa mata natin yan? Si Audrey, masasarapan ba dyan? Maliban na lang kung gusto pa, ubusin mo yan. Next, yung may design, may design. May design. Palakihin mo kasi, yan. Yan, Audrey. Masarap pa yan? Cake yan ha, cake. Makulay, very colorful. Tingnan nyo yan? Alin na mas masarap? Yung walang icing, walang design o ito? Sa paningin yun. Sa paningin? Yan ang masarap. Katakam-takam, di ba? Minsan yung iba pa, sa paningin, naglalaway na sila.
Kuha ng kuha, pero pag sinahan na, ibabalik. Minsan hindi makatiis, ginaganon pa. Bakit po ganyan? Sapagkat karamihan po ng ibang mga nangangaral ngayon, nilalagyan po nila ng icing yung words of God para gumanda. Kaya pagka hindi mo nilagyan ng icing yan, ibig sabihin, hindi interesting. Boring yung sinasabi ni Kuya P. Hallelujah. Alam nyo, kinakailangan natin hindi magdagdag o magbawas ng salita ng Panginoon. Sabihin mo sa kapatid mo, wag kang magbabawas. Huwag kang magbabawas. Salita ng Panginoon. Ang pamantayan pa ng isang tao ay tumitingin talaga siya sa itsura. Itsura ng tao. Ha? Bakit di ba, Sister Alona, pogi naman ako, di ba? Oh. Di ba? Di ba paring Emil? Kaya nga, naging kumpare. Hallelujah! Alam nyo, lahat ng nilalang ng Panginoon ay kawangis niya. Kamukha tayo ng Diyos. Amen? Kaya walang pangit, wala. Sabihin mo, maganda ka. Maganda ka. You are unique. Pogi ka pag sa lalaki. Maganda ka. Hallelujah. Amen. Unique. Maganda A masterpiece. Master. Ang Panginoon. Pero ang Panginoon po, sabi po sa 1 Samuel, sabi nung isang isang example ng nangangaral, kasi yung Church sa Pilipinas, sabi nung isang miyembro, doon tayo magkati sa kabila. Sabi ganun. Sabi, doon tayo magkatiin. Bakit? Ando doon si Piolo Pascual. Wow, pogi yun. Doon tayo magkatiin. Ganun, iniwan yung isa sa bahay. Grabe mo. Punta sila doon. Sa San Juan po yun. San Juan. Eh, kung gusto nyo magkatiin kay Piolo Pascual, punta kayo. Hallelujah. Sabi po sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, ito po ay God's Word translation, translation. But the Lord told Samuel, don't look at his appearance or how tall he is, because I have rejected him. God does not see as humans see. Humans look at outward appearance. Sabi mo nga sa kapatid mo, outward appearances. But the Lord looks into the heart. So, hindi po tumitingin sa panlabas na anyo ang Panginoon. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso tao. Dito siya kumukuha ng qualification. Amen? Amen. Hindi ko mapogi. Doon ka nasisimba. Amen ba, Ate LB? Ha? Kaya mo na yung pogi mo sa rin na yan. Hallelujah. Sabi, tinitignan ng puso. Amen? So, dahil sa sobrang karunungan ng tao, impis na ipangaral, dahil sa sobrang karunungan ng tao, amen? Amen. Sumobra ang pangangaral, hindi na po pinangangaral ang biblical truth. Puro na lang masasarap yung sinasabi, hinahain, puro blessing, blessing, blessing. Pero pag pinangaral mo ang hell, naku, huwag mo sabihin niya, kuya, dahil yung mga tao matatakot. Pag pinangaral mo na yung hell, ayaw nila marinig. Pag sinasabihan mo na mamuhay na may kabanalan, ayaw din nila yan. Tao lang ako nagkakasala, marupok. Sabi nga din ko, di puno ang tao marupok. Kay taling. Ano yung kasunod?
Ha? Lumingo. Tagal na kasi yun ah. Hallelujah. Totoo ba yan? Ang tao ay marupok? Ha? Pag mula sa Panginoon, marupok. Sinabayan pa ni Gary Valenciano. Natutulog. Natutulog ang Diyos. May connection yung kantang yun, di ba? Ang Diyos kahit kailan ay hindi natutulog. Amen? 24 hours, 7 days a week. Gising na gising ang Panginoon. Amen? Kaya huwag kang matulog. Sabihin mo sa katabi mo. Hallelujah. Ito na po tayo. Dito na tayo sa preacher na sinasabi ko. Itong preacher na ito, itong mga preacher na ito, nililiis nila ang tunay na mensahe ng Bible. Pinawalang kabuluhan nila ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus. At pinawalang halaga nila ang blood of Jesus. Ang blood of Jesus na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sakripisyo ni Jesus Christ sa Kalbaryo, walang kwenta sa preacher na ito. Pero napakagaling magturo nito. At ang kanyang sentro, o yung sentro ng kanyang pagtuturo ay yung Kingdom of God. Yung sinasabi ko sa inyo, Kingdom of God. Alam niyo po yung Kingdom of God? Noong buhay pa si Kristo at nandito pa, talagang yan ang pinangaral niya. Hindi ko inaano yun. Oh? Sabi ni Kristo, Mateo chapter 4 verse 17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sinabi talaga ni Jesus yan. Noong nangangaral pa siya. Noong buhay pa siya. Amen? So, sinabi rin niya yan sa Mateo 9, chapter 9, verse 35. Ano? Huwag mo na, bigyan mo na. Ito rin ang iniutos niya sa kanyang mga alagad, no? Sabi sa kanyang mga alagad, Mateo chapter 10, verse 7, umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Bakit kaya yun ang sinasabi ni Kristo? Kasi nga, buhay pa si Kristo, hindi pa siya ipinako eh. Ano ituturo nila? Ngayon, si Kristo, si Jesus Christ ay naipako na sa krus at patay na, patay at muling binuhay pagkatapos ng 3 araw. Sabi rito, gusto kong i-ano sa inyo ito. Pero ang sinabi sa Santa Mamia at 2 Timothy, ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral. Kaya nga ito sinasabi ng preacher na ito, ng mga pastor na ito, pinabubulaan ang kupuyan. Pinawalang kabuluhan nila ang pagpako kay Kristo. Sa pagbubulaan sa maling aral. Kaya maraming nalilin na, kapatid. Sa pagtuturo sa likong gawain. Kami bilang mga taga-panguna rito, gusto ng Panginoon, akayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Hindi namin ginamit yung aming impluensya para maging backhoe. Alam niyo po yung backhoe? Ha? Ang backhoe? Diba ganun na ganun yun? Kabig na kabig. Diba yung traktor na ano? Ganun na ganun yun. Lalagay niya sa lagyan. Ha? Yun ang gamit ng backhoe. Maraming mga Kristiyano ganyan. Maraming mga pastor ganyan. Puro ganyan. Ayaw nila mag-share ng blessing nila. Kaya pagka ganyan na yan, ako. Hallelujah. So, dito nga sinabi nga, ang command ni Jesus, nung siya ay namatay na, yan, dito tayo papasok. Ang command ni Jesus Christ, nung siya ay naipako na, dumanak na ang dugo sa Kalbaryo, at siya ay nilibing, nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw. Ano po? Nung siya ay nabuhay, nung siya ay akit na sa langit, ang command niya. Sabihin mo, command. Sabi niya rito, Matthew chapter 28, verse 18 to 19.
lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sino yan? Mga alagad, mga tao na nandoon. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kanino ibinigay? Kapangyarihan. Kay Jesus Christ. 19. Kaya nga, sabi niya rito, ito na yung command. Kaya nga, humayo kayo at gawin ninyo ang alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama. Ano kasunod? At ng anak. Sino po yung anak? Jesus. At ng Espiritu Santo. Kinuman niya pa ba yung sinasabing, ipangaral ninyo, malapit na ang paghahari ng Panginoon? Sinabi pa niya? Iba na yung kuman niya rito. Kasi nga, tapos na siya dito sa lupa eh. Umakyat na siya sa heaven. Ang Espiritu Santo ang ating kasama ngayon. Oh, hallelujah. Kaya nga, talagang matatalino, nilihis nila ang Word of God. Minak pa nitong tao ito yung sinasabing ang born again daw ay hindi, kumbaga sa atin, walang kwenta. Dahil isang beses lang daw nabanggit sa Bible, hindi pa public. At ito pa ang isa na sinabi niya, yung pagpapagaling ni Jesus Christ, yung account na lahat ng miracles na ginawa ni Jesus Christ ay minak ni Miles Monroe. Pati yung sakripisyo niya sa heaven, sa krus. Making. Kaya nga nangyari po sa kanyang kamatayan ay talagang kalunos-lunos. Kaya huwag nating imamak ang salita ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So ito po, yung iba mga pastor, ayaw nila magsalita ng talagang masasakit. Kasi ayaw nilang mabawasan yung kanilang miyembro sa gawain. Paki-panood mo yung video. Alin dito, apat sila. Laki eh. Ayan mo kasi. May number 1 dyan. Ayan o. Ito? 1, yan. Itong mauna. 1 times 3. Yan. Pakinggan nyo maigi. Sound. Ano lang sound? The main reason was not to go to the cross. Narinig nyo? The main reason ni Jesus na pumunta dito, not because of the cross. Now, my soul is troubled. For this reason, I came to this hour. Sabi niya, yung pinaka-purpose daw ng pagpunta ni Jesus, hindi He dahil said, sa the cross. reason why I came was to deliver to you a kingdom. Deliver to you the kingdom. Kingdom daw ang dapat ituro, hindi daw yung cross, hindi daw yung blood. It is my Father's good pleasure. Can I quote it the way religion would quote it? To forgive your sins. To forgive. That's not what he said. He said, my Father's good pleasure to give you the kingdom. The reason why I forgive your sins and clean you up is so you could re-enter the kingdom. After being forgiven, a true Christian is born again and able to enter into the spiritual kingdom. But the reason for his coming was to save us. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Miles Monroe preaches the gospel is not about Calvary, neither resurrection. Hindi daw tungkol sa Of the Calvary. kingdom. So our gospel is the good news about a kingdom. About the kingdom daw. Therefore, our message, our good news is not about Calvary. Not about Calvary. Liwanag. Our good news is not about even the resurrection. No, hindi sa resurrection. These are important aspects of the work
of redemption, but these are not the good news. It is, Paul, since redemption is the message of good news that the angels brought from heaven or kingdom of God to the shepherds. Di ba sabi, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings. Di ba? Good tidings, good news. Wait, mabilis masyado. Hindi nyo pala kuha, no? Which will be to all people, for there is born to you this day in the day of David the Savior. Di ba? Siya ang sinabi na anghel, di ba? Who is Christ the Lord? Luke 2, 10, 11. Yan po ang good news, di ba? Ang pag-ano ng Panginoon. Resurrection is the gospel that apostle preached. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead, according to my gospel, sabi sa 2 Timothy 2:8. That is, the word of faith which we preach, that if you confess with your mouth that the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. But they have not all obeyed the gospel. Romans 10:8 to 9 to 16. Of the kingdom is the only true gospel. True gospel lang daw po. Jesus told the disciples when he sent them out 2 by 2 to specifically preach the kingdom of heaven has come. The true gospel is Jesus is the Son of God. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Mark 1:1. The kingdom was not the message of the gospel, but the cause of it. Jesus came to Galilee preaching the message he brought from heaven, the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled. Jesus sent his 12 disciples to preach the message that he brought from heaven, which is the gospel of the kingdom. These 12 Jesus sent out and commanded them, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. So they went out and preached that people. The only true gospel is the kingdom of God, the kingdom of heaven. Therefore, our message, our good news, is not about Calvary. Oh, good news is not about Calvary daw. Our good news is not about even the resurrection. Not even the resurrection. Apostle Paul preaches the philosophers at Athens about Jesus and the resurrection. Then certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him, and some said, what does this babbler want to say? Others said, he seems to be a proclaimer of foreign gods because he preached to them Jesus and the resurrection. Nagsisinungaling daw si Miles Monroe. Miles Monroe preaches Satan's strategy against Christian church is the message about Calvary, the blood, the resurrection, healing, baptism in the Holy Spirit. So Satan's strategy against the church that Jesus founded 2,000 years ago was not to get them to do a bad thing, but to focus on getting them to do a good thing. So he slightly changed the message. You know, if you got a communication from somebody and it was slightly changed, you didn't get the right communication, did you? Well, that's what Satan has done to the church. Satan has slightly changed the message, and, you know, Satan doesn't want you to preach anything bad. But he had us preaching some good things, like Calvary, like the blood, like the resurrection, like healing, like baptism, the baptism in the Holy Spirit. The message of Calvary and resurrection was not a strategy of Satan. It is the message of true Christianity. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of no effect. For the message of the cross is foolishness to Miles Monroe. So Satan's strategy against the church that Jesus founded 2,000 years ago, Satan has slightly changed the message. The real strategy of Satan is that preachers like Miles Monroe change the true message of the gospel. But even if our gospel of the cross is veiled, it is veiled to Miles Monroe. And those... Ay ganyan, makapatid, panoorin niyo muli yan, ha?
and those who are perishing, whose minds the God of this age, Satan, has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ our Lord. Grabe, no? Nakaka-shock, no? Na-shock po ba kayo? Super shock. The real strategy of Satan, no? Pinipreach niya po yung another Jesus and another gospel with different spirit. For if he who comes preach another Jesus, we have not preached, or if you receive a different spirit which you have not received, or different gospel which you have not accepted, you may well pop up with it. 2 Corinthians 11:4. But the one who preaches a different Jesus and different message is coming from Satan. Amen. Nice na na? Miles Monroe is not a minister of Jesus, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ, and no wonder, for Satan himself transformed himself to an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. First time ko pong makarinig ng preacher na deny ng Calvary. So Satan's strategy against the church that Jesus founded 2,000 years ago was not to get them to do a bad thing, but to focus on getting them to do a good thing. But he had us preaching some good things, like Calvary, like the blood. Just the ones who blaspheme against the Holy Spirit used to say that Jesus preached and healed by Satan. Matthew 12:24-32. Therefore, to say that preaching about the blood of Jesus is a strategy of Satan is probably a blasphemy. Diba? Blasphemy po yan pag sinabi mo ang blood of Jesus ay hindi dapat ituro. Diba? Against the Holy Spirit, since Jesus preached publicly it. Whoever, diba sabi ni Jesus, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. These things he said publicly in the synagogue as he taught in Capernaum. John 6:54-59. Amazing, no? Grabe. Hindi daw po, sinasabi niya, hindi daw tinuro ni Jesus ang blood. Against the church that Jesus founded 2,000 years ago was not to get them to do a bad thing, but to focus on getting them to do a good thing. But he had us preaching some good things, like the baptism in the Holy Spirit. Miles Monroe is a great blasphemer, since Jesus himself preached publicly about the baptism of the Holy Spirit. So some of the people of Jerusalem were saying, is this not the man whom they are seeking to kill? Look, he is speaking publicly, and they are saying nothing to him. Now, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. But this he spoke of the Spirit, whom those who believe in him will receive. John 7:25-26, 37-39. Apostle Peter preached publicly about the baptism of the Holy Spirit. Makita mo sa Acts 2:6, di ba? And when this sound occurred, the crowd together were bewildered because each one of them was hearing but speaking his own language. Miles Monroe says that Jesus never preached, you must be born again. Ito, sinabi daw niya to. Hindi daw siya nagturo. Pakinggan niyo maigi. In many big forums challenge me when I make statements like this. Here's a statement. Jesus never preached, you must be born again. Yeah, pakinggan niyo He maigi. never preached that. Hindi daw niya itinuro. And yet, when I say that, the average, well-conditioned Christian believer who have been well effectively brainwashed by the devil Devil, ibig sabihin react to that negatively. Some even quote scripture. I remember in the fine state of Virginia Beach, Virginia, I was in a room with some very intellectual people. Some of them you may know.
very well-known Christian leaders from America. And I was on a panel. And they were discussing all kinds of wonderful things about the Bible. And they got on to talk about the gospel. And I was quiet because I was afraid to disrupt their theological gymnastics. And they noticed I was quiet. And they said, "What is your opinion?" And my answer was, "I have no opinion. But my government says that the gospel is not you must be born again." And the room was quiet. I said, "Jesus never preached born again. Matter of fact, he only mentioned born again once in the entire four gospels. Once." I said, "We preach it all the time, but he never preached it." Secondly, he never made that statement publicly to the multitudes. He never told the multitudes you must be born again. He never did. Now, I don't care what you say about that, try it. It's not in the Bible. The fact that the four Gospels recorded the message of being born again, just once, it does not mean that it were not part of Jesus' message or gospel. No? Sinabi na isang beses, hindi ibig sabihin hindi nakasama sa mensahe ni Jesus. The book of John also records public messages of Jesus that are not written in the other Gospels. The message of true adoration was preached just once, John 4:21-24. Message of the bread of life was preached just once, John 6:35-39. No? Marami ding itinurong isang beses lang, ibig sabihin hindi yun ang mensahe. Shocking. As in. Jesus preached publicly about himself as the light of the world just once. Now, early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them, "I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life." These words Jesus spoke in the treasury as he taught in the temple. John 8:1, 12:20. In fact, he only mentioned born again once in the entire four Gospels. Jesus preached publicly about himself many other topics in all four Gospels just once. And because he preached just once, we cannot reject his message that he brought from heaven. He who rejects me and does not receive my words, that you must be born again, has... Jesus never preached, "You must be born again." He never preached that. Ito sabi niya kanina, once been reached. Ano ba talaga? So Jesus preached publicly about you must be born again. With other words, you will know them by their fruits. Even so, every good tree bears good fruit. Therefore, by their fruits you will know them. But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it. Who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60. Therefore, bear fruits worthy of repentance. You must be born again. Sabi sa Lucas 3:8. So hindi man niya sinabi man niya isang beses, pero sinabi niya sa ibang with other words. But my government says Yung government daw niya, that the gospel is not you must be born again. the only government that says that the gospel is not you must be born again is Satan's government. Since Jesus and his apostles preach you must be born again, di ba? Sabi ni Jesus. James 1:18, 1 John 3:9, 5:1, 4:18. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. 1 Peter 1:23-25. Grabe, no? Bakit mo pinagmamalaki ang government? Dapat ang sabihin mo yung Biblia, di ba? Miles Monroe, based in Acts 28:30-31, teaches that Apostle Paul did not preach about Jesus but the kingdom, and we must preach it and not Jesus. Paul did something important here. Paul preached the kingdom, and he what? Taught about Jesus. Hindi daw may tinuro si Jesus. The good news is not Jesus. Hindi daw ang good news si Jesus. That's a tough thing for you to hear. The good news is the kingdom. He said it himself.
Yung nilalang ang... They come to see Paul. All the folks come to see Paul. Let's see what Paul preaches. Read. Your own Bible. Read it, please. Boldly and without hindrance, he, Paul, preached. What? What did he preach? I'm reading the Bible. Boldly he, Paul, preached the kingdom of God. Now, we got a problem here. It says, and he... Miles Monroe, the main reason for Jesus to come on earth was not to go to the cross. Ito pa, sinabi niya. Ay, tapos na pala, honey. Okay, sino po nakaunawa? Yung iba sa susunod natin pakinggan. Yung kung gusto nyo maunawaan, punta kayo sa, sige kayo ng kopya sa akin, punta kayo sa YouTube. So ano pong narinig natin? Dininay si Jesus Christ. Calvary, blood of Jesus, ang dami niyang dininay, Talagang may nakaking niyang salita ng Panginoon. At nagko-quote pa rin siya yung mga sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga ito ay pinabubulaanan ko. At sana maging matalino po tayo. Dahil marami na pong naglipa ng mga bulaang propeta. Amen? Sapagkat sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 4:3, kasi yung mga ibang tao, ang gusto lang nilang pakinggan yung mga masasarap sa tenga. Sabi rito, sapagkat darating ang panahon hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, mangangaral sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So ito po, ang sinasabi ni Miles Monroe na ito ay hindi po full gospel. Yung kanya sinabi na si Apostle Paul ay nag-preach down ng kingdom, kanina. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians, 1 Corinthians, sabi sa 1 Corinthians chapter 2,